October 7, start na. Yes! Tapos mapuputol saglit. Kasi District 1 and 2, 7. October 9, District 3 and 4. October 10, District 5 and 6. Sa mga kabataan, alam ko hindi kayo makarelate doon sa usapan namin ng mga lolo't lola ninyo. Kami-kami lang nagkakaintindihan noon. Nakakuha nyo na yung cake. Yes, Che! Nakakuha nyo na yung gatas. Yung hindi pa nakakuha ng cake, kailan ang birthday nyo? November! Yes! Steady lang kayo sa gately. Andyan yan. November 1. Yung nag-birthday ng June, Mayo, Abril, Marso, Febrero, Enero. See you next year. Kasi sinimulan ko July 1. But anyway, huwag kayong mag-alala mga minamahal kong lolo't lola. Kahit gipit na gipit tayo, itatawid ko kayo. Kayo man lamang. Sa ating Director, Dr. Grace Padilla ng MHD, Engineer Andres, at ang ating Director sa Ospital ng Sampaloc, kung anong edad ng Sampaloc, yun din ang itsura niya. Siya po may sabi, 31 years eh. Malamang ito, pogi ito nung araw. Pogi pa rin ngayon. Sa mata ng kanyang asawa. Dr. Season. At again, to my fellow public servant, our City Councilor, Atty. Lady Quintos, tayo kaway kayo, kasi hindi ko magagawa ito nang wala kayo eh. Eunice Castro, DJ Bagating, Ryan Ponce, Doc Almiron. Noong nagpunta ako dito, bumabagyo eh. Wala kaming tulog nila Andres, nila Director Angeles, naggagayak kami the day before at saka the whole day. At bumulwak ang uncontrolled flood. Kasi sa positive nun, flood control. Bumulwak sa Maynila. We were shocked. Everyone was shocked at the time. And we were very busy trying to cushion or maibsan yung kinakarap ng lungsod dahil sa baha. And may mga report sa akin, gumanda daw ang ospital ng Sampaloc. Sumobrang ganda, ospital na, resort pa. May tubig. Doble. May falls. Hindi ako makapaniwala. Kasi yung pinalitan ko, doktora eh. I think they should be the one prioritizing the hospital. And all the money were spent to JOJO. I think, I would think it was fully attended. No? I mean, attentions were made. Pero, be that as it may, si Ami sa Kasewa, punta kami rito, Diyos ko, para pala kayong pragman. Yung tubig dito, mataas. So I went and I saw it. I saw the dedications of our doctors and nurses and medical frontliners at the time. Despite the bad working environment, may isang pasyente nakakumot. Naalala ko tuloy yung itsura ko nung araw. Noong natutulog kami kapag may bagyo, may tabo sa kanan, may balde sa kaliwa, may planggana sa uluhan. It may seem funny, but that's the real situation that I saw. Sabi ko, let's be honest to ourselves, no? We should be giving health care.
tapos ang unang magkakasakit yung mga doktor at nurses natin. O dahil sa sitwasyon. Kaya talagang maiinis ka lang. But then again, immediately I called up the entire team. Went back to City Hall about 12 a.m. Daling araw na. Okay, masyado nagugulat pag may kwentuhang gabi. Minsan talaga, parang sinisilihan ng puwet ko na hindi ko maatin o matiis na ipagpabukas pa. Marami mga ganyang insidente. And fortunately, we have able people, assets of the city government just sitting there. And I told them, kahit na wala tayong kapera-pera, pigain nyo lahat ang bimpo dyan. Gusto kong maayos, lalong madaling panahon, yung emergency room. Ang balita ko, mas maganda dati yung opisina ng direktor kaysa sa emergency room ninyo. Instagrammable daw. And how can you do that? That's why we have to put a stop on this. We prioritize our facilities, our fellow public servant in this kind of institution or health sector so that the people, at the very least, they can receive this maginhawang pasilidad, maliwalas na pasilidad. Today, after a few weeks, just a few weeks, I am on my 93 days. 93 days na ba? Haba na? 3 buwan, ano, Pat? 3 buwan na. We've opened Baseco Hospital, the Cat Lab, health centers and libraries, and yesterday, your fellow doctors, nurses, and BHW, and barangay nutritionists, we visited San Nicolas. Yung ospital ng Sampaloc, ospital na parang resort. San Nicolas. Yung San Nicolas, health center na may farm. Dinidiligan sa loob. Everywhere. Everywhere. Alam nyo, mapanghinaan ka ng loob kung makikita mo talaga. Believe ako sa mga doktor doon. Natiis nilang walang lumilingon sa kanilang gobyerno. Ang ikamamatay mo doon, mold Yung amag, ang ikamamatay mo doon, kuryente. At yung pasyente, sigurado ako pag nauntog, patay. Hindi sa untog, sa tetano. That's how worse. You know, my description is like, ano to, Somalia? That's how it is, mga nanay at tatay ko. My fellow public servant. Now, those days are gone. Yes, gipit tayo. Pero huwag kayong mag-alala. You're part of the policy and visions of the city government, which we call MBN. Minimum Basic Needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Yan ang pupuntahan ng lahat ng mapipiga ko sa bimpo. Ng lahat na may impok natin. Ang lahat na masisave natin. We will utilize it efficiently to confront this problem. Social perennial problem. Habang katulad ng mga inaasahan ng mga lolo't lola ko, mabigat yun kulang 300 million yun. But then again, kahit wala tayo, huwag kang mag-alala. Alam mo, ang Diyos talaga maraming pamamaraan to teach you a very good lesson. Pero mo, pinanganak ako sa Salat.
nakaraos ako sa awa ng Diyos, sa tulong ng nanay at tatay ko. Kaya, mga Batang Maynila, kapwa ko manggagawa sa pamahalaan at sa mamamayan, kaya mag-alala, iraraos ko din kayo. Mahirap, hindi madali. Pero, ito nga ako sa harapan ninyo eh. Sino ba mag-aakala na ang isang basurero pwede maging mayor ng Maynila? Tema, emotional, professional, and so on and so forth. But let's go back from the beginning. The beginning when you decided to participate and be part of public service. Yun, isa po siya. After that, yung pagod, puyat, nabubura agad. Lalo na pag nakita niyo yung mga lolo't lola ko, yan ang baterya ko sa buhay. Sa dinami-dami ng pinoproblema ko para sa lungsod, pag ako nakakakita ng matandang lalaki, matandang babae, nangiti, natutuwa, ano na ako? Refill na. Full charge. Charge na ako. Oo, totoo. Kasi lahat tayo dyan pupunta eh. Una-una lang yan eh. Kung sino pa yung masama, yun ang tumatagal eh. Hindi, totoo. Yung may paramdam natin sa tao na mahirap ang buhay. Maraming pagsubok, pero maparamdam lang natin sa tao na merong gobyerno nagmamahal sa kanya, ipinagmamalasakit siya, inuunawa siya. At the very least, yun yung may paramdam natin. Yun lang, wala naman akong ibang ano. Ako naman, hindi naman titigil. Subukin man tayo ng panahon. Hanggat kaya ko loobin nawa ng Diyos na talagang kung pwede nga na wag na matulog eh. Dire-diretso para mas marami matapos. So be it. So rest assured, it's not easy. But to my fellow public servant na umuhulas na mga natasya nila sa init, apakainit po dito. Reklamo rin siya rin. Sound na bati. Pero buti na mainit, sa umulan. May leptospirosis pag umulan eh. But, masaya ba kayo? Na-release na yung dapat? Happy kayo? Gusto nyo doble? Sa mga matatanda, kami na nagkakaintindihan. Mga natag kayo, sabi ko na. Sabi nga sa kasabihan, di ba? Good things come to those. Meron po kasing espesyal para sa kanila. Eh nung makita ko yun, pinagpasyahan ko agad. Kaya tingin ko, nasa mga ATM na nila yun last week pa. O malay nyo, magdi-Disyembre na. Ayan, the same thing, ito mga barangay chairman natin. Mga kagawad, shout out ha. Barangay Tanod, EXO, Secretary Treasurer, sa mga chairman natin. Tingnan ninyo ha, may pera sila. Nakalaan para sa kanila. Ang tawag doon ay share nila sa city. First quarter, second quarter. Hindi binigay sa kanila. Hindi binigay sa kanila. Nahukay ko lang eh. Totoo po. Nahukay ko lang. Nakita ko lang. Ba't hindi ito binibigay sa barangay? Lalo na ngayon. 5-5 tumpukan ng dilubyo sa lungsod. O marami nangangailangan. Ayan, tanongin niyo sila. Kakampi, kalaban, wala akong sinino, 896 barangay, naibigay ko yung first quarter at second quarter ng share nila.
pasyente ka namin. Ayaw ko pasyente, Yorme. Kaya ano lang, Chill lang. basta ano lang, hindi siya perfecto ha, for you. Lagi ako best effort. At kung kinakailangan gastahin ko ng gastahin ng katawan ko, yung lakas na ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos. Ikaw naman yung Magbubuti ako, pipilitin ko magbuti lagi. Magiging efficiente tayo. O sa mga doktor, ngitian nyo naman yung mga pasyente ko. Yun lang naman ang, hindi, isipin nyo na lang. Pag numiti ako, meron na naman kami kay Yorme. Mga nurses, mga ating other non-medical staff. Pagliguran natin. Gusto ko ipaalala sa puso't isipan ninyo. Ano nga ba ang dahilan ko noong unang araw na nagpasya ko sa aking sarili na sumapi sa pamahalaan? Ano ang dahilan ko? Ano